Kaya po ang tanong natin, nasaan ang mga Duterte? Si Pulong, nasa Dahig. Nakita ko, nagpapa-interview siya doon, nasa Dahig ngayon. Hindi naman natin siya maaasahang tumulong sa Jensan kasi hindi naman siya kongresista ng Jensan. Ngayon, kung dito naman tayo magtatanong kung nasan si Baste, wala din tayong aasahan kay Baste. Kasi si Baste nga ay maraming problema doon sa Davao. Unang-una yung kanyang problema sa usapin ng basura. No. Hello po Ate Connie Rutledge, hello po. 'Di ba? 'Yun ang pangunahing problema ni Baste Duterte sa sa Davao City. Ngayon ang ating Vice Presidente na masasabi natin na pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, dahil ba wala naman siyang mapapala kung tutulong siya sa Jensan, dahil ang Jensan naman kahit kay tulungan niya kay hindi nakasuporta sa kanila, 'di ba? Kumbaga hindi niya pa kailangan ng Jensan ngayon, kaya siguro hindi siya tumutulong o wala siyang ginagawang pagtulong sa Jensan. Meron tayong nakita mga namimigay ng lugaw yata yung kanyang parang kusina doon, pero wala ganun lang. Hindi yun talagang masasabi mo na na matinding pagtulong na tatatak sa isipan ng mga Pilipino, katulad ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, na napakarami pong pinag-utos para maging malaking maitulong doon po sa ating mga kababayan sa Jensan, 'di ba? Actually ang Jensan kasi yan ang isa sa mga sentro ng kalakalan sa Mindanao. Napakaganda diyan sa lugar na yan, dahil nung kampanyahan ng 2022, nung campaign elections, nakasama ako diyan kay Yorme Isko Moreno. At nung nagmo-motorcade kami, nakita ko ang ganda ng Jensan. Parang siya, parang Maynila na rin. Maganda ang Jensan. Maunlad, malinis. Kaya nung nakita ko kahapon na sinalantato ng lindol, po talaga, nakakabahala at nakakadurog ng puso na makita mo, kasi kumain kami diyan sa SM. Jollibee yata yung kinainan namin diyan sa SM diyan, nasa Jensan. Siyempre, nakita ko yung kung gaano kalaki rin yung mall ng Jensan na yan. Tapos malalaman mo na nasira ng lindol. Ngayon, yung inaasahan kasi siyempre ng ating mga kababayan, lalo na Mindanao yan, ang unang-unang aaksyon, Mindanao, Duterte. 'Di ba? Yun ang unang-unang aasahan mo kasi Mindanao yan Pero syempre yun nga naisip ko, ano ba naman ang mapapala ni Sara kung tutulong siya? Hindi naman kampanyahan, wala pa namang kampanyahan. Oo nga, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ama ng ating bayan, ang ama ng ating bansang Pilipinas, siya naman meron po kaagad direktiba sa lahat ng ahensya ng gobyerno para po etong issue na ito ng lindol at mga nasalanta po ng lindol ay niya kagad sa ating mga ahensya ng gobyerno. Kaya po si Secretary Vince Dizon, nakita ko kaninang umaga ay nasa Davao City para po i-check yung Bukana Bridge, yung pinag-aagawan na pinag-aagawan na Exilog, shoutout yung pinag-aagawan na tulay, kung sino nagpagawa diyan po sa Davao City. Natatawa ko kasi ngayon na nagkaroon ng sira,
Kay PBBM daw yon. Samantalang nung opening, nung inauguration tulay na yon, ang sinasabi nila, si ano daw, si Digong daw ang nagpagawa. Ang kapal daw ng mukha ni PBBM na pumunta sa inauguration, si Digong daw ang nagpagawa. Yun pala, malaman-laman natin, tinutulan ni Digong na ipagawa yon kasi walang makukupit. Bakit? Kasi ang gagawa nung mismong tulay ay yung Japan. Ay, Ate Cynthia, hello po. Japan ang gagawa, kaya pinigilan ni Digong kasi walang makukupit. Pero kung DPWH ang gagawa, okay lang. 'Di ba? Kasi marami-rami ang maisusube. Kung mga ilang milyon meron silang makukupit. Ito pala dito po sa sa tulay na ito, hindi nga pinatuloy ni Digong nung siya ang presidente kasi nga walang kikitain. Ngayon, nung naging presidente si PBBM, pinabuksan niya ulit yung pagkakataon at parang case study niya at nakita nga na malaki ang magiging tulong nito sa mga taga Davao at malaki ang makakaluwag na sa traffic. Yung ano ba yun? Bukana Bridge nga yata yun. Basta na ko yun, yung nakita ko yun nung sa mga balita, yung tulay na sinasabi na trending kasi si BBM ang nag-inauguration tapos si Digong daw ang nagpagawa. Ngayon, ito pong ating Pangulo, ang DPWH, DSWD, syempre DSWD talaga ang pangunahing ahensya para sa mga mga pagbibigay ng ayuda sa klolo. Ang ating vice presidente po hanggang ngayon, kahit pahayag nga wala kahit man lang konting pahayag para sa mga kababayan natin sa Mindanao, wala pong pahayag man lang ang ating vice presidente. Kasi nga hindi naman kampanyahan ngayon at yung Jensen siguro baka parang nila yan tunggali nila ang sa pagiging sentro ng kalakalan sa Mindanao, kaya siguro hindi tinutulungan ng ating vice presidente. At saka isa pa, syempre uunahin pa ba ni Pulong yung Jensen? Hindi naman siya taga diyan. Syempre ang uunahin niya tatay niya, kaya nandun sa dahig kaya nga alam niyo, sa totoo lang, kapag naging presidente si Pulong o si Baste o si Sara, hindi po yan, kasi yan yung mga sinasabing pakakandidatuhin sa 2028. Isa dyan sa tatlong yan, kasi nga si Sara medyo mahina na rin naman talaga. Alang karisma si Sara Hindi katulad sa tatay niya na may karisma. Ang inaasahan po ng mga taga Mindanao, lalo na yung mga nasalanta ngayon sa Jensen, syempre ang mga Duterte, ang pangunahing mga tao na tutulong sa kanila, pero parang pinabayaan sila. Ayan, Janet Ernacio, ayan, hello po. Kaya nagtatanong tayo ngayon, nasaan na si Sara Duterte? Nasaan na mga Duterte? Kasi naalala ko nung dito pa si Digong, nung nagkaroon ng lindol yata yun sa Mindanao. Pumunta doon kaagad si Digong kasama si Baste. Naalala niyo yun, yung nagsimba pa si Digong, lumuhod pa doon sa simbahan at doon na sa simbahan sa Cebu. Hindi naman exactly sa Cebu yung nangyaring lindol, parang sa may gawing south pa ng Cebu. Kasama niya si Baste, namigay pa sila ng bigas doon. Nagdala ng ayuda. Ngayon wala. Lugaw-lugaw lang si Sara Duterte. Walang talagang yung masasabing tulong na malaking tulong para sa mga taga Jensen, etong si Sara Duterte. Bumoto pala sa impeachment etong kongresista ng
Jensan, bakit hindi tinutulungan si si Sara? Bakit hindi tinutulungan ang Jensan ni Sara? Ang pangalan ng kongresista doon ay naku, nawala yung inano. Sherlyn Banyas Nograles, Lone District ng General Santos City. Nag-no siya sa impeachment ni Sara Duterte. Walang wala pa pong kahit anong pahayag kasi pangkaraniwan 'yan, 'di ba? Laging mayroong pahayag 'yan si Sara Duterte kapag may nangyayari, 'di ba? Lagi yang lagi yang merong sinasabi. Meron din laging statement, 'di ba? Para sa mga kababayan natin once na merong mga sakuna o merong yung event, 'di ba? O mga piyestahan, ganyan. Lagi yan may bate sa mga kapatid nating Muslim, mga holiday, ganyan. Lagi yan meron sinasabi. Pero ngayon wala po. Wala pong kahit anong pahayag pa. Ate Letreyes, ayan, hello po. Hello Ate Letreyes. Walang kahit anong pahayag pa itong ating Vice Presidente patungkol dito sa nangyaring lindol sa sa General Santos City. Wala ring tulong na nanggaling mula sa mga Duterte. Wala po. As in wala. Lugaw meron, pero hindi mo kasi masasabing tulong yun yung mga ganun lugaw, hindi. Walang yung inaasahan nating tulong galing kay Sara Duterte ay yung tulong talaga na makikita natin na siya mismo ang may malasakit. Kasi siya ay taga Mindanao 'di ba? Pero dito wala pong aksyon si Sara Duterte sa nangyaring lindol sa Jensan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos naka-schedule po na pumunta soon. Kasi marami na siyang marami siyang naka-schedule ngayon na hindi po mabibitawan, hindi mai-re-reschedule. Kaya po inano kagad yung mga utos niya sa mga kanyang mga tauhan, sa kanyang mga secretary, sa kanyang mga undersecretary. The VP of Mindanao is really shameful. Yun nga po walang tulong na binibigay po sa Mindanao etong si Sara Duterte. Wala pong masasabing talagang yung tulong na matinding tulong. Wala po. Kasi syempre kung ako taga Mindanao, maisip ko kaagad tutulungan ako ni Sara. Tutulong si Pulong o kaya si Baste kahit na hindi sila mga taga Jensan, Mindanao yun Pero wala po silang wala po silang tulong pa na naipapadala. So yun po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.